Guardia ka, dapat marunong kang rumespeto, hindi ka ganun sasagot-sagot sa mga naka-uniforme. Anong responsibilidad mo bilang security guard? Hindi lang to secure the premises, di ba? Pwede po ba makausap yung may-ari o kung sino man? Boss, it's not about causing traffic, it's about kung tama po yung pwesto o hindi. Kayo po ang engineer, you know better than me. Tama naman ang pwesto namin. Mali po. This is a public road. Yan po. Itong telecommunication na service na ito, pagka may ginagawa dito or nakataas yung hagdan, hindi ang pakikialaman. Bukod doon, kaya ito mahahatak dahil nakapark siya sa kanto mismo. Dumating na yung may dala nito. Yun nga lang, hinahatak na. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay January 31, 2025 at sa oras na 9:15 ng umaga, 9:15. At nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go dito sa Nia Road at sakop ng Pasay. At ang direction natin, papunta ito ng pagpadiretso papunta ng Airport Terminal 2. Pagka pakanan, papunta ng Airport Terminal 1 or papunta ng Sukat. Good morning! Lagi ito napapasadahan kaya okay na yung pagpapark dito. Nasa Ninoy Aquino Avenue na tayo. Ito yung ramp papunta ng Airport Terminal 1. O, di ba? Pagka laging napapasadahan, ganyan ang pagpapark. Marami nang nahatak dito eh. Saka natikitan, o ito, mayroong isang nahatak. Hindi lang natin alam kung saan nakuha yan. Pero nauna na yung ibang team. Di ba? Libre maglakad ang mga tao pag wala nakaharang sa bangketa or sidewalk. Dito sa Ninoy Aquino Avenue, malapit na tayo sa multinational. So walang halos na natikitan at nahatak. Nasa Paranaque na tayo dahil kulay green na ang nakikita nating pintura. Dito na talaga ito nakapark dahil nakakumot pa. Andito naman yung may-ari kaya hindi na ito mahatak. Pero kailangan na alisin ito rito after matikitan. Ito na yung may-ari. Nakabalagbag talaga o nakaharang sa sidewalk. Isasampa na. Wala yung may-ari. Yes sir, good morning. Good morning. Wala si Jollibee. Pilipinas Ave. Yung ibang papasadahan dito ay complaint. Diretso lang diretso. Wala mo nang tatawid para isang diretso tayo, isang pasada. Hanggang dulo tayo eh. Walang driver yung mga yan. Walang driver yan. Yung may driver, tikitan nyo. Yung pulang yan. Yung pula, tikitan nyo. Dr. A. Santos. Nakaharang kasi sa bike lane. At hindi siya nakahazard. Itong mahahatak, wala yung may-ari. Andito na yata. Andito na. Sa unahan ng dalawang natikitan, ayan, paalis na rin yung isa. Ito na yung mahahatak. Teka lang, baba mo muna. Pera po muna ang license mo, boss. May tao kami sa likod, wag mong basta-basta papaandarin. Pera po license.
Dapat po ang parada nyo, hindi nyo hinaharangan yung bangketa. Magmula doon sa pagpasok natin dito sa Sukat Road, magmula doon sa may part ng Pasay, hanggang dito na nga sa Paranaque at sakop na ng barangay San Isidro. So wala na nga halos natikitan at nahatak. Itong natikitan na ito, barangay San Isidro na ito. At saka ito. Yung mga hello. Saka ito. Magandang lakaran pagka walang naka-park dito sa sidewalk. Yan, yung mga truck na yan. Reggie, paki-document. Ito yung isa sa mga complaint area. Ito. Mukhang walang driver to. Mukhang walang driver. Wala na malalakaran ng mga tao dito. Ano ka dito? Ano ka dito? Ano ka dito, Brad? Ano ka dito? Hindi ka ba nagpa-parking dito? Brad, pag nagpaparada ka, huwag mong papaharangan yung bangketa. Huwag mong maharangan. Ikaw pala yung nagpaparada dito eh. Oo nga, ikaw nagpa-parking pala dito eh. Hindi sila pwede lumagpas dito, may linya. Ayaw bigay sa parking daw dito. Sino ayaw magbigay? Wala naman daan ng tao. Sino? Tractor, may driver eh. Ayaw ano. Dito siya pinaparking lang guys. Nakaharang kayo sa bangketa, sana inabante mo. At abante niya sir, wala naman daanan eh. Wala nga rin eh, kasi nga masyadong mahaba, hindi dapat pwedeng ganon. Ayan yung marka ng bangketa oh. Babalik Ayun. naman niya dyan. Babalik ka Oh, mo, hirap na dumaan. Halika. Ha? Ano? Sabi no, lampas na ako kami rito eh. Hindi po na po kayo sa office. Ano? Lampas na po kayo sa office dito kasi ito po, ito yung leaks namin no. Ganun lampas na. Eh ayun oh, yun ang, wala akong pakialam dito. Doon lang sa amin, yung bangketa. Medyo damay dyan. Eh ikaw doon nagpaparada eh. Yun po paradahan po ito eh. Ikaw na nagpaparking. Tumingin ka sa likod. Tanungin niyo po si ano. Anong tatanungin ko? Yung video po, boss. Bakit titingin po kung bakit niyo kung titikitan niyo. Tumingin ka ngayon kahit nakalabas, kahit nakaparada yan dito, lagpas sa bangketa sa likod. Tumingin ka, ikaw tumingin ngayon. Ikaw tumingin. Guardia niyo po ba yan? Pakitawag po may-ari. Medyo hindi po maganda ang asal ng guardia nila. Yan, sige po. Sige pa po. Teka lang. May stopper. Eh kasi may stopper sila eh. Mali nilagay nila eh. Paano mo yung abante? May stopper kayo nilagay. Mali yung lagay nyo ng stopper. Bakit kayo naglagay ng stopper na supposedly pwedeng pumasok ang mga customer nyo hanggang dito dahil ang bangketa nyo nandoon? Galing pong 8888 Presidential Complaint Hotline. Kayo po bang may-ari dito? Okay, boss, pinuntahan na po kayo ng city. Ah, yan, hindi ito. Okay, yan po kasi bangketa. Dapat wala silang stopper. Ang pinagtataka nga namin, bakit sila Kami po kasi stopper? sir, kung kliyente lang naman kami. So kung saan po kami pinapapark, yun lang naman po sir eh. Kaya nga pinasok namin Pero dito. the problem is, kahit dyan po kayo pinapapark, you have a license, alam nyo po yan na ang bangketa hindi pwedeng Hindi ko harangan. po alam yan. Kasi sila Paano po kayo nakakuha ng lisensya if hindi nyo po alam na ang bangketa hindi pwedeng harangan? That's part of the seminar, saka examination. Hindi, ano po yung sinasabi ng bangkita? Ito po, this entire stretch is a sidewalk. Saan po maglalakad ng tao kung may sasakyan po nakaharang? Like tulad po niyan, if you walk, how will you walk straight and safely? Ano po yan sir? Dapat ito i-complain natin. Actually, meron na po silang galing sa city, hindi pa nila sinusunod hanggang ngayon, hindi ko alam po bakit eh. Vic, pakihanap nga yung may-ari. Tapos pakitawag mo yung guard na yan, yung sinagot-sagot si Perry. Sabi mo, huwag siya lalayo, pumunta siya dito. Guardia ka, dapat marunong kang rumespeto, hindi ka ganun sasagot-sagot sa mga naka-uniforme. Sinexacto ko po yung saguhin. Makinig ka kasi muna. Bakit ito? Saan ba to? Kung sa inyo yan, dapat sinagad nyo. Nasaan ang bangketa? Pakita mo rin sa camera mo ha, para makita mali yung ang ano. Oh, ito bangketa to, di ba? Kala ko po ito kasi, pinantay ko dito eh. Ikaw maglakad. Halika, lakad ka. Tinan mo kung hindi ka mauuntog sa truck ha. Oh. Sige, lakad ka. Saan ka mauuntog? Oh.
Oo. Di ba? Ba't naman po ako nadamay? Kasi nga ito po. Kasi nga, ikaw ang nagpapaparada, may training kayo sa CSG, sa SOSYA may training kayo, dapat alam nyo kung anong tama at mali, di ba? Meron din po sir, may huli din. Doon yung nakatarget, pinalipat ko lang eh. Kasi nga bawal, kasada yan. Ba't po idamay? Sila nung po yun. Ba't sila? Sino ba nagpa-parking? Ikaw. Ganun din po, hindi mo sila nakaparking eh. Hindi ko naman, kasi po, sabi ko, lipat talaga dito para di kayo mahuli. Kung inabutan nyo doon, huli din yung huli lang. Huli ka rin naman talaga dito kasi nakaharang ka sa bangketa. Sarcastic ka naman, kuya eh. Ilang taong ka ng guard? Bakit naman po kang sadya? Kaya nga, tinuturuan kita para sa susunod. Kaya nga, ikaw ang sinisisi ng driver kasi ikaw ang nagpaparada. Opo, lagi naman po ginagawa yan eh, ganun eh. Sila po nagpaparking dito, ganun eh. Kaya nga, di ba, anong responsibilidad mo bilang security guard? Hindi lang to secure the premises, di ba? Responsibilidad mo na patuparin at ayusin ang iyong jurisdiction. Tama ba? Ginagawa ko lang po ng Okay, pero ang tanong ko sa'yo, tama ba na hinahayaan mo maparadaan ng kalsada at ang bangketa? Tama ba yon? That's my question. Kaya nga, gawain pero mali. Hindi nagkulang na paalala sa inyo dito. Papalisin ko ang customer, di mo na nagutwa ko. Bakit mo papalisin? Ipaparada mo ng maayos na hindi nakakaharang sa bangketa. Meron po dito nakaparking eh. Hindi ko makaya ilagay na eh. Eh di, anong oras ka naka-duty? Ito, 5. 8 to 5. Pagdating mo pa lang, dapat yung customer nakita mo mali ang parada, pinaayos mo na. Hindi okay na po yung customer nila. Ang problema po ito talaga mahaba. Kaya nga, dapat paalisin nyo, ayusin nyo ang parking. Responsibilidad mo yan. Kasi kung hindi mo kayang gawin yung gampanan, isa sa mga responsibilidad mo, pag-isipan mo na mabuti kung kaya mo dito ka magpa-posting, baka gusto mo magpalipat. Kasi, ayan o, hindi naman... Ako mananagot dyan, sila po yung Kasi nga, wala ko sabi ko mananagot. Tinuturuan ka para sa susunod, hindi ka sisihin ng mga driver. Di ba sinisisi ka? Ay, hindi po. Ano hindi? Sinisisi ka nga ng driver ng truck na to eh. Kasi, ganoon din po kasi ang sabi niya, mahuhuli din siya kung doon ko siya pinapasok. Mahuhuli rin siya dito dahil nakaharang sa bangketa. Di ba? Oh, hindi naman nagkulang ha. Ang dami na. Oh, ang daming sulat na sa inyo. Oh, barangay, Malacanang, lahat, kompleto. Oh, alam mo pala, hindi mo pwedeng ituro lahat. Ang may-ari nasa taas, ikaw ang nandito sa bangketa, ikaw ang nasa kalsada, ikaw dapat magturo sa mga customer. Kung ang customer mali, ikaw ang magpatupad ng tama dahil security guard ka. Technically, civilian enforcement ka. Ang akin lang naman po na, kung ko na nagdadamay yung pinagdamay. Damay ka kasi, ikaw ang nagpaparada, pero hindi ko sinabi ikaw may pananagutan. Naintindihan mo yon? Pero damay ka dahil ikaw ang nagpaparada. Tama? Oo. Pero ang pananagutan, driver, dahil siya ang lisensya. Okay? Klaro tayo, ha? Saka sa susunod, pagsasagot ka, pare-pareho naka-uniforme, huwag naman masyadong siga. Ikaw talaga. Aanuhin mo pa ako. Oo. Pwede po ba makausap yung may-ari o kung sino man? Regarding po sa mali po ang paglagay nyo ng stopper dahil nahuhuli ang mga customer nyo na nahaharangan ng bangketa. Tingnan nyo po, sa dami ng customer nyo, lahat natikitan dahil hinarangan po ang bangketa dahil ang stopper nyo po masyadong nakalabas. Dapat ipasok nyo po yan kung gusto nyo ng stopper. Hindi po ba kayo nakatanggap ng coordination galing sa city? Ito po, 1. 2, galing barangay na rin po. 3, galing Office of the President. Ayan na rin, pati yung mga pagpaparada po ng malalaking truck nyo doon sa gilid, nirereklamo na po. Paano po yan? Hindi po, sa amin po to. Opo. Kaya sabi ko, kung sino po ang may authority dito, baka pwede po makausap dahil simple lang po. Kailangan natin alisin yung stopper nyo para makapasok ang mga customer, hindi po maharangan ng bangketa. Tanggalin nyo po. Huwag na kayong mag-stopper, 'di ba? Para maisagad, tapos yung truck nyo, pag meron kayong delivery or pick up, pa-adjust nyo sa guard. Kasi yung guard, ang sabi ng guard, gawain nyo na yan. Kaya siya, okay lang sa kanya na maharangan ng gilid ng kalsada at ang bangketa. Bigyan ko po kayo hanggang Tuesday para alisin po yung stopper. Pagbalik po namin, pag nandyan, kami po magtatanggal niyan. At kung ano man po nakaharang sa bangketa, huliin o itutow po namin. Hanggang Tuesday po. Ano po pangalan niyo, ma'am? Wela. O, sige po, ha? Tuesday, ha? Sige po. Okay. Hanggang Tuesday. Hanggang Tuesday, pagbalik natin, pag meron pa yan, tayo magtatanggal ng stopper. Lahat ng mga paalisin nyo muna, kundi paayos nyo yung parking.
Yung may-ari po ng Vios, ng ano, Innova. So ayan, wala nang sagabal sa mga naglalakad. Yung Innova na lang ang ipauurong bago iwan to. Yung mga jeep, harangin nyo na. Yung mga naka-MC, harangin nyo kaagad. Reggie, separate complaint din to, ha? Paki. Nandito na tayo ngayon sa may Sukat interchange at mag-u-turn at papasadahan yung kabilang tawag dito. Bound sa northbound. So ito, nag-u-turn na tayo. Pag may driver, paalis eh. Pag wala, tikitan natin, tapos tow. Pag wala pong driver, matotow po yan. Ang dami pala nito, hanggang doon, oh. Kasi paalis ito, sir, magkano Hindi maglalakad po. sila ng asfalto. Hindi po. Araw-araw po kayo puro parking dito. Ayun nga, sir. Meron, sir, sulat po yung mga taga City Hall. Pagkagaling po, sir, ng alis hanggang pinayagan namin. Wala po. Hindi po ano yan, kasi national road po to. Ito Montero, andito na may-ari. So ticket na lang ito, hindi na mahatak. Pakita ko muna sa inyo hanggang dulo. Hanggang doon, sa unahan. Ticket na lang. Ticketan nyo. Dumating na yung mga driver eh. Wala pong exemption kahit government vehicle naman po. Yan na talaga na, sabi. Kasama na rin yung mga jeep doon sa unahan, pinagtitikitan. Hindi natin maano po yan. Ang problema natin dito, ang complaint nyo galing 8888. Alam nyo naman yan, di ba? Pag 8888 yan, presidential complaint desk na yan. Which is, ticket na lang. Which is mali naman talaga kasi naka-double park na kayo lahat. Yun actually, lagpas nga eh. Pero easement nyo na yun, let them be. Pero itong double park, hindi talaga pwede. Kasi nagiging cause po ng traffic and aside from that, nagkakaroon ng precedent, sinasabi ng mga tao, Sir, DPWH po, bakit sila? Tapos kami, privado, pag nandyan, hindi hinuhuli sila, hindi nyo hinuhuli. Which is wrong. Napasok ko na lang. Ang problema po kasi, sir, may angkla. Ang pinagbigyan ko po, yung mga umabot na driver na wala pang angkla. Binigyan po ba kayo ng permit dito na pumarada sa kalsada? Permit? Parang coordination. Ang problema, ang complaint nyo po galing Malacanang. Presidential Complaint Hotline. Sino po ba pwede makausap? Sino po ba ang district? Si DE. Sino po ba si DE? Pwede po ba makausap? Para at least ano? Ngayon, kino-question nga po, bakit ang mga private na sasakyan, pagdating doon, pag naka-illegal park, Hello! pagdating dito, since it's government, Hello! pinapabayaan. Eh, ang sa akin po kasi, pag pinagbigyan ko po ulit to, Nadali kayo! 88 pare-pareho nito eh. Engineer, with all due respect, naka-double park po ibang sasakyan nyo. Pero kami po, Under RA 4136, hindi naman natin pwede payagan ng double parking. hindi naman po nakatulong sa talaga. Nakalagpas po kasi yan. Ito po yung aming life. Akin na yung complaint, pakita natin sa kanila. Dapat hindi sila lang magpas sa yellow line na to, which is, pwede. well, technically bawal pa rin naman if we're gonna base it on RA 4136. Pero siguro with due courtesy, hanggang dito. Huwag lalagpas dito. Sakto naman, yung lagi kong sakay maliit eh, so hindi lumalagpas. Yun po. Oh, ayan, natali kayo! Oh, yan! Sana all! Natikita na, masaya pa! Tignan nyo naman! Ma'am, tignan nyo ang resulta. Tignan nyo ang resulta. Oh, ayan, ang linis. Oh, di ba? Na nakaangkla na hindi pa po naanuhan ng tow truck, natutukan, tinikitan ko. Ito mga to, hindi po naman lumabas. Alam mo, sir,
Boss, it's not about causing traffic. It's about kung tama po yung pwesto o hindi. Kayo po ang engineer. You know better than me. Tama naman ang pwesto namin. Mali po. This is a public road. Yan po, pedestrian. Dapat kasi nga ito, part ng building, pinasok lang namin. E di sana tinayuan nyo na lang po kung part ng building. Kayo po ang chief ng ano? Dahil ka doon tayo mag-usap kasama si ma'am po. Ma'am, pasensya na po ah. Pakipaliwanagan na lang po si chief ng ano nyo, ng building. Kasi pinagpipilitan po niya sa akin, hindi po nakaka-cause ng traffic. Yun po ang point niya. Ang point po niya, this is part of the property of the DPWH daw po. So sabi ko sa kanya, kung if it's part of the property, pwede natin tayuan, coveran nyo na lang po kung ganun, kung if you think this is part of the property. Ngayon naman po, kung you are saying na hindi naman po kayo nakaka-cause ng traffic, ngayon wala dahil maaga. Pero engineer, rush hour, taga rito po ako. Pero alam mo, naging talagang cause ng traffic, yung poste na yun ng nagkaroon kasi ng panel. Kaya nga, engineer, kaya nga sinasabi ko sa inyo, dito kumuha kayo ng permit dahil sinasabi nyo is meant part of your property. I will not question that. You know better than me, you're an engineer. Ang sa amin, yung double parking po ng mga sasakyan nyo. Diba? We have the RA 4136, even the easement hindi pwedeng paradahan yan. This is already a due respect and consideration for co-public government employees. Hindi ko kayo pupuntahan kung wala pong complaint. Sana engineer, it's not about causing traffic or not. It's about if it's right or not.